Ay, makakasbayan niyo ako. Matagal to, 3 minutes to. Sige. Sige, tol ko muna kape. Mga katoto, sabayan niyo ako. Itong bibig. Ayan, sa ating mga katoto, no, usapang ligawan na naman tayo. Kaya naman, I think medyo relate kayo dito. So, yung mga katoto natin nasa courting time, or courting season nila ngayon, no, talaga namang napapakanta siguro. Sana, no, sinabayan niyo ako na sharam-daram natin for today. And another episode nga na naman mga katoto na actually episode 2 na ng ating season 2 na pinamagatang dapat pa bang pinapatagal ang ligawan? Kung napansin niyo dito sa aking title, no, na sobrang in love nung gumawa nung art card, medyo nagka-rumble-rumble. Pero gayon pa man, no, unawaan natin yung thought ng ating episode. Kaya naman, dito sa ating episode, meron tayong mga backup, ayan, na makakakwentuhan for today. Again, this is our safe space na pwede ninyong i-share ang inyong mga experiences, lalong-lalo na dito sa ating audience na medyo marami-rami ng commenters, no, na kumusta yung mga ligawan ninyo noon? Yan ba pinatagal ninyo? Pinatagal pa ba ninyo? Ayan, pero before tayo mag-start sa ating kwentuhan, syempre may mga katoto tayong mga kasama. Let's all welcome, ayan, syempre our resident, no, resident taga Real Talk. Ayan. Let's let's all welcome, ayan, brother CJ Papi. Ayan. Brother, ayan, sige. Pwede ka, gusto kong i-shout out, ayan, pwede. Ayan. Meron ba? So, i-shoutout friends and family na nasa chat tonight. Welcome. And sa mga bumabalik po, kay sino nga to? Gusto ko lang i-shoutout si Ma'am Amarili. Thank you so much po. Lagi kayo nandyan at lagi pong nasuporta sa stream. Naks naman, actually may fan base ka na, brother. Oo nga as long as mas lalayo yung mas lalawak yung range nung kaya nating tulungan with the growing community, edi mas okay. Yes. Ayan. And thank you very much, brother. And syempre, no, hindi rin mawawala ang ating katoto. Ayan. Ang katotong Wonder Woman natin. Let's all welcome Isa. Ayan. Friend. Ayan. Ayan. Hello Korean. Dito Pilipino. Korean yan. Demure ako. Hello po. Ayan. Ayan, friend, baka may gusto ka mga batiin. Hindi to work. Hello po. Feeling ko kasi kinakabahan ako kanina, pero nakita ko yung comment section. Parang familiar naman yung mga names, no? Hello sa mga tita natin dyan, na super supportive. And of course, shoutout ko na din si Honey Labs. Looks naman. Mamaya papanood ko to sa kanya. Yes. Ayan. Kaya naman, again na sa ating mga katoto, na please, support yung ating podcast. Please, i-share ninyo sa inyong mga Facebook walls, sa inyong mga Facebook pages. Opo, malaking bagay po yun. Oo, malaking bagay po na tulong yung ating yung maliit na action na yan, pag-share ninyo ng ating mga episodes, so malaking tulong po sa podcast para mas mapalawak pa yung mga makakakwentuhan and also yung mga matutulungan natin mga kapwa katoto dito sa ating episode. And syempre, nagkaroon na naman tayo ng episode at dahil diyan, meron tayong isang episode na nakuha. Dito naman, ito story to mula sa Reddit. Ayan, no. Kaya naman sa ating mga katoto, no, yung mga thoughts ninyo dito, pwede niyo i-comment dito sa ating comment section dito sa ating podcast. Yan. So basahin natin. Ano nga yung kwento mula sa ating Redditor sa sender mula sa Reddit. Ayan. So ang story nagmula dito sa ating Redditor na sabi niya, ayan, basahin natin. First time ko magkaroon ng manliligaw at magkajowa. And it took me less than a month before ko masagot siya and maging official kaming dalawa. I literally have no experience kasi bawal ako magkajowa nung nag-aaral pa lang ako. This person whom I am dating now just feels so genuine and pure. I can feel his good intentions for me and my guts tell me na mahal niya talaga ako even after ilang tampuhan and bad arguments. May tampuhan, courting pa lang, may tampuhan agad, di ba? Ayan.
I don't feel anything weird or bad in him. Matter of fact, wala akong nararamdaman sa kanya na maglolo ko siya or anything. I'm the type of person malakas sa pakiramdam sa tao and magaan ang feeling ko sa kanya. So, I wanna know if mukha ba akong atat at dahil nasagot ko siya nang di man lang tumagal ng buwan yung panliligaw. More likely panliligaw. Dahil for the first time may nanligaw sa akin. Ayan. Ayan. Page 2, mga katoto. Hold on, kapit lang dyan. I have mentioned before, BSB ako, bawal pa ako magkajowa, sabi ng parents ko. Saka na lang daw kapag nakatapos na ng pag-aaral, in which I did. My boyfriend today is also my workmate. Ayan, parang familiar sa akin, mga ganyang kwentuhan. Ayan, I think nasa comment section din sila. Ayan, my boyfriend today is also my workmate. Hindi ko siya napapansin gaano, pero kilala ko siya as a member sa office namin. Before, we literally don't have any conversations. Literally, just for work lang. But I have this slight crush on him. And this Uy. biglang tumagi sa isip ko na mag-install ng dating app. Ayan. And then, I saw his profile there and swiped right. Oh, swipe right. Parang familiar sa akin yan. We matched and talked casually through the app. But after a week, I decided to delete it. We were mutuals on Instagram and doon niya ako hinabol to keep the conversation going until we started to have friendly dates. Ganyan din naman talaga. May mga kilalang mga nagpe-friendly date din. Ayan. Last page, mga katoto. And then, before he courted me, he made sure he's not hiding anything from me. He told me things about him having other girls na nakausap niya sa other dating app. But only casual talks. And he confessed na meron pa din na girl na kumakausap sa kanya. But he doesn't entertain her. Kasi he's sure na Mina. O sana all, Mina. Ayan. He waited for my reaction. Inisip nga niya na baka ma-disappoint ako and would walk away. He said na he would accept that and would understand. But I didn't. I stayed and listened to him. Wala naman sa akin yun since alam ko naman na naghahanap siya ng gusto niya nang makakasama sa buhay. Then after that, confession from him, he asked me if he could court me. And of course, I said yes. It felt good and nice. No regrets din naman na sinagot ko siya ng maaga. It's just that gusto ko lang itanong na, dapat ba pinatagal ko muna since yung iba umabot ng taon bago sagutin ang manliligaw nila. Ayan. From our 3-pager story mula sa ating Reddit, no? Ako naman talagang from the backbone of the story. Ito rin yung maganda, Brother CJ, no? Like ine-expect natin na at least meron tayong backbone ng kwentuhan. Unlike yung mga previous episodes na diretso questions eh. Pero ayun, brother, and Isa, what do you think, no? On your sige, before tayo mag-dive in doon sa question, what's your experience, ikaw Isa, as a girl, no? What's your experience doon sa panliligaw? And ikaw, brother, no? Anong mga panahong uso ba sa'yo yung ligaw-ligaw? Ikaw muna Go. What's your experience nung panahon? Naku-curious ako kung sila pa rin ngayon. Nung nagsulat, no? Naku-curious ako kung sila pa rin. Kasi, before ako mag-comment dun sa question, no? Kasi di ba parang sabi niya dun that the guy is already looking for someone na makasama sa buhay. So, hopefully, no, sila pa rin ngayon. Ako, ligawin kasi ako. Charit, joke lang. Charing lang, joke lang. Sabi ni CJ, ano naman itong babaeng to. Charing. So, ako, ano nga yung tanong, Jeff, na wala ako sa... Ikaw ba, what's your experience kasi I know naman na you are you have your person na, your special someone na husband na, di ba? What's your experience before ng ligaw-ligaw? Is it long? Thank you for that beautiful question. Actually, almost same kami ng experience ni Ate Girl. Di ba? Pag narinig ko, hello, shout out, kwento ko na ganyan. Hopefully maka-inspire, ganyan. So, ako personally, ganun din, no? Siyempre, sabi, aral muna. Masunod din akong anak eh. So, aral talaga muna, no?
Graduate ng walang ano, hindi ko alam kung wala lang talaga o talagang sumunod lang ako sa magulang ko. Kung masunurin Pero, ka lang talaga, oo, oo. masunurin lang talaga ako. Tapos, syempre, ano, through the years na nag-work ka na, meron din naman yan. Pero, ewan ko, kasi yung si Nico, yun, si Oo. husband, ano, bale, nung ganun din, actually almost the same sa Oo. kanya, sa kwento niya. Kasi, niligawan ako, parang in less than a month. Actually, hindi less than a month. Pinaabot ko naman na isang buwan. Oo. Sorry ang inasip ko. Ayun, pinaabot ko ng isang buwan. Pero sabi nga ng nanay ko, ano ko ba nak, sagutin mo na, yes, 2 weeks pa lang. Pero sa akin naman is, mami, minsan lang maligawan eh. Paano ko na? Pakaba-habain ko naman konti. Ano yun talaga yung rason ko? Minsan lang naman ako maligawan, ma. Pero pakaba-habain na natin. Like, isang buwan naman. So, umabot ng isang buwan na, isa naging kami. Then, yun na, tuloy-tuloy na. At first boyfriend ko siya. So, yun, almost the same kami. So, kung tatanungin sa akin yung tanong niya, okay lang ba yun? Okay lang, as long as sure ka. Yun. Yeah. And I think also, no, at least, sige, mamaya na lang. Para may masabi pa ako mamaya. Si CJ naman. Sige. Baka Yan. di na makasagot si CJ eh. Baka magkwento na ako na magkwento. Hindi. Sige, ikaw na. Ikaw naman Baka wala na akong ambag mamaya. Ikaw, Boss TJ. How was your Kasi I believe you told me about your experience before. Go. Hindi kasi torpe ako kaya hindi ako naniniwala sa ligaw. Hindi ako marunong manligaw eh. Kaya pagka gusto mo ako, gusto kita. Pagka gusto mo ako o ayaw mo, sabihin mo. Pagka hindi, edi wag natin sayangin oras ng isa't isa. Hindi ako naniniwala sa ligaw, kalokohan niya. Yeah, oo. Kumbaga, more on kung gusto mo ko, go, no? Kung Gusto mo ayaw, ako, go. Di ba? yeah. Hindi kasi, sa experience ko, sa amin ni Mrs. Hindi ako nanligaw sa kanya. And, same day na napasagot ko siya. Actually, sinagot ko siya. Charot! Hindi. Alam ko, andyan si Mrs. Nung day na napasagot ko siya agad, umuwi na ako agad sa bahay nila, hindi na ako umalis. Yun na ito, yun. 15 years later, magkasama pa rin kami. Yeah. Ayun, nice naman. Pero nabanggit mo, so going back lang doon kay Isa, thank you brother, Going back lang kay Isa na kasi I think yung letter sender or yung Reddit story ay babae. Kasi siya yung niligawan eh. What are your factors before mo kasi ano yung mga factors na sige, sagutin ko na to. So yun. Hindi ko mabuo yung tanong ko, pero what are the factors na kinonsider mo parang before? yung mga kinonsider ko. Oo. Bago sagutin. Sige. Siguro ako kasi, si Nico, pinakalanan ko talaga yun. Sige, si husband, alam mo, sabi ko na si Nico, tawag dyan, kilala ko na siya, high school pa ako. So, sa church naman. So, kung yung setting nila kanina is sa work, ako sa church ko siya kilala. So, parang high school pa lang, kilala ko na siya. Pero hindi kami close. No? Kasi meron kaming parang 5-year gap. So, hindi kami masyadong close. Tapos, pandemic, ayun. So, doon kami ulit nag-reconnect. So, in a way, may background ako sa kanya. Like, kilala ko siya, nakakasama ko siya sa church, regular, sa regular na mga activities sa church. And also, close kasi siya sa parents ko. Kaya nga, di ba yung nanay ko, nung nagsabi nga na maliligaw, parang ang sabi, sagutin ko na agad. Pero, pahingin mo na akong flowers, tsaka konting chocolates. Parang gano'n. Investment muna. Yes, pero kasi, ang natatandaan ko nung sinabi ko noon, bakit? More than those things, kasi normal naman yun sa mga natatawa ko, nabasa ko yung comment ni Mrs. ni CJ. Anyway, so, ayun, ang tawag dyan, nawala tuloy ako. Ang isa sa kinonsider ko, actually, hindi ko kinonsider, aside from the legal factor, ang akin is, kilala ko kasi siya as
as yun, yung kasama ko siya sa church, no, as pastor. So, kilala ko siya ganun. Pero in personal, like kung gaano kami ka-close, kung gaano, I mean personal, like a Oo. friend or kung sino, parang hindi ganun. So, I think, yun yung, yun yung parang akin na yung 1 month na nagkaroon ng ligawan, yun yung time na I have to get to know him more. In a Oo. personal level. Kasi like, paano ba siya kapag, kapag yung friends ang kasama, pag sa family ko, family niya, all the kwentos, di ba? Kagaya nun sa kanya, all the kwentos Mm. and all. So I think, yun pa rin yung, yun pa rin yung naging doon, na parang kilalanin mo talaga siya. And makikita mo naman din kasi, like ako siguro, Oo. I prayed for someone, di ba, na Oo. makasama nga. So, nung nakita mo na yun na yun, and you know na siya na yung bigay ni Lord. Feeling ko kasi parang ang cliche sabihin, pero if you know, you know. Parang ganun. So, because of that, Okay. Oo. yun na. Nag-yes na. Hmm. Unang yes Pero na. do you think, friend, no, Yun. if hindi mo siya kilala, mag-iiba ba yung story? No? Like, kasi malaking, parang dito sa Oo. story mo, malaking factor na matagal na tayong parang matagal tayong magkakilala eh. Wa- Na Mag-iiba ba yung naka-accept story? ako. Like, ano, if Feeling ko like oo. hindi mo siya gano'n kakilala. Kilala mo lang, parang like nakikita mo lang pero hindi mo siya Mm. gano'n kakilala kasi nabanggit mo kilala ng parents. So parang for me factor din in your decision making is yung blessing ng parents. Mm. Mm. Pero, yun nga, given kunyari na hindi ko siya kilala, like out Oo. of the blue, ganyan, di ba? Mm. Out of the blue or somewhere. Siguro may connection pero not as strong as yung ganito kung saan kami nagmula. I think tatagal, oo. Kasi mas Mm. madami yung mo eh. Kakalkalin mo, di ba? Kakalkalin mo sa buhay niya. And at the same time, ikaw yung open up mo sa kanya. Oo. So, yun. And siguro to add lang din, no, isa sa factor Oo. kasi, ako kasi meron akong, sa sarili ko, naglagay ako ng like 5 non-negotiables sa mga lalapit at Oo. manliligaw and Oo. magpaparamdam. So, meron ako 5 non-negotiables. Pag yun, pumasa ka dun lahat, malaking factor yun na I would consider. Mm. Ganon. Mm. So, I think, yun yung isa din sa naging, in a way, standard. Ano ba tawag doon? Oo, Principle parang ko standard. Oo. when it comes to, Oo. parang when it comes to like entertaining suitors. At when I say entertaining, yun talagang nagpaligaw ka. Kasi, Oo. I think sa lahat, siya lang naman talaga yung nagpaligaw ako. Ganun. Yun. Because of that, sigurong 5 principles. Pero, kung yung tanong is kung tatagal, I think yes, tatagal. Kasi, syempre, mas marami kang gustong malaman. Kasi To know ako, more. Oo. before ka mag-go into a relationship, ako kasi medyo conservative, hindi ko alam kung ano ba tawag doon, parang conservative side ako na parang kapag boyfriend-girlfriend mo na, dapat ang ending nun, marriage na. So, I think Yes. yun yung, take ko. Yeah. How Yarn. about you, brother? Feeling ko hot seat ako. Ay, hindi na. Sobrang curious lang kasi kami ni brother, no, like ako, no, as a guy, ako yung nanliligaw. So parang sa mga viewers natin diyan, no, take consider, no, na kumbaga malaking factor pala sa mga manliligaw diyan, no. Pakilala na muna kayo sa parents. Kaibiganin niyo muna yung parents siguro. Pero parang malaking factor, 'di ba? Like para konting na lang, konting ligaw na lang din kasi yung agreeing with you, friend, no, na tawag dito, na kilala ng parents kasi nagiging blessing din eh. Pero ikaw naman, brother CJ, no, ikaw ba, do you have parang ano yung criteria mo para naman manligaw? Do sa kunwari before nung wala ka pang asawa, what are your criterias or uh, do you set criterias na okay, ligawan ko 'to, gusto ko 'to? Ano yung mga factors na iniisip mo para naman, ah, liligawan yung isa? Parang kaligaw-ligaw ba 'to? Parang may mga gano'n kasi, na parang may mga girls na naging friend pero, parang kahit may crush kasi nabanggit dito na may crush, Mm. eh, 'no, this is a story. Ah,
may tendency ba na kunwari, porket crush ka, may liligawan mo na? On Tayo na. your opinion? Tayo na. Crush mo ako? O, Tayo sa na. Madali ako kausap nung panahon na yun. Hindi, Oo. ang ano kasi, tawag dito yung kanina pinag-uusapan ninyo, pakilala muna sa parents. Nung pumunta ako sa bahay nila Mrs. nung araw na yun, pinakilala naman ako. Sabi ni Mrs., Nay, ito nga pala si Carlo. Sabi, inabot ko kagad yung kamay ko, boyfriend niya po. Oh, Na, hindi na siya nakalaban, boyfriend niya na ako. wala nang sabi-sabi. Alam mo, brother, ang mga lalaki ay we are very simple creatures. Ang gusto lang namin sa babae is para sa akin traditional woman looking to settle down, raise my kids, be loyal to me. Number one yun, be loyal to me. And if you hit all those, I'm taking a chance. And if it doesn't work out, it doesn't work out. It's as simple as that. Yeah. Pero kahit ganung kabilis akong pumasok sa relationship, wala akong pinasok na relationship na hindi ako seryoso. Ayun yung pinagkaiba ko doon sa mga ibang gumagawa ng estilo ko. Ang estilo nung iba, papasok sa relasyon na gano'n, tapos wala na, tapos na. Alam mo yun, easy come, easy go. Ako, kahit gusto ko mabilis, gusto ko magtatagal. So, it's not about the amount of time you spent manligaw, para sa akin, ha? It's about the intention ng lalaki. Bakit ka ba nakipagrelasyon dun sa babae? May pakay ka lang ba? O gusto mo nung panghabang buhay na kasama? Kasi ako, panghabang buhay na kasama ang hanap ko. True. No? Yung sa mga, especially, no, hindi naman siya nilalahat ko, pero kadalasan kasi sa mga panahon ngayon, like parang gamit ang social media, yung mga ligaw-ligaw parang nagiging ano na lang nagiging parang hindi, well, depende kung nanliligaw sila, no? Kasi parang nowadays, parang agree ako sa sinabi mo, Boss CJ, na nowadays, yung kapag nalaman ni girl or ni boy na gusto mo ko, tayo na. Parang ganun yung nangyayari. Pero I think malaking factor din talaga is to know the background, no? Hindi basta-basta pumapasok. Katulad ng sinabi mo rin, Boss CJ, no, na mahalaga na makilala din yung girl or yung Parang alam mo, brother, na hindi ako partner kaladkarin during that time. Yes. We were in a group and si Mrs. was the vice president of that group. Doon lang kami nagkakilala sa text, brother, sa text lang. Yeah. Ang dami nilang members na magaganda. Hindi ako nagayabang marami silang members na magaganda and nahabol sa akin during that time. Hindi pa ako ganitong kataba nung panahon na yun. Pero hindi sa nagayabang. Ibig sabihin ko, my options were open and yung mga option ang lumalapit sa akin, pero siya yung napili ko. Kasi nga siya yung gusto ko makasama. Anong tawag dito? Yung importance nung pandiligaw na sinasabi mo is to get to know the person. Ang pinaka-ayoko hindi ko lang alam kung nag-agree ka dito, brother, sa bilang lalaki. Meron akong mga nakita na best foot forward during the ligaw period. Yes. Nung matapos yung ligaw period at nasagot na, hindi na pinahalagahan. Oo. Nakuha na yung gusto Oo. Kumbaga napasagot na. Oo. Ako, hindi ako mahilig sa best foot forward. Gusto ko, what you see is what you get. Ganon lagi. Ayoko nung papabulaklakan kita ng kung ano-ano tapos hindi ko naman kaya mag-deliver in the future. Ang pangit nun. Pero with that naman, brother, no, kasi ako more on pro on my side naman. So again, mga katoto, this is a kanya-kanyang opinion, safe space, no. We can disagree and still be friends. Yes. Oo. Pero on me naman, why we should continue yung panliligaw? Kasi kumbaga same din doon, more likely same din doon sa reason mo na best foot forward. Pero ang for me kasi kapag on the legal side pa lang, medyo maingay yung aso namin. I don't know kung rinig ninyo. Pero Hindi. Ayun. Kung medyo kung may doon sa side ng legal naman, parang sa akin kasi parang
kapag sabihin natin sobrang tagal na manligaw, na tendency lalabas yung ugali nung person na nanliligaw at the same time yung nililigawan. So, parang ang sa akin kasi kung nasa part pa lang ng panliligaw tapos nagkalabasan na ng ugali, hindi ganoon kasakit. Hindi ganoon kasakit sa ang part. Doon sa part na may label na kayo. Yung parang for me the ability lang to say na wala naman tayo eh. Parang ganoon. So, parang I don't know kung bad 'yon. What do you think, guys? Pero ako kasi No, I parang think that's good, brother. doon ako sa Um, part na okay, sige, magsungit ka, hindi na stop ko na. At least walang relationship na walang expectations, parang gano'n. Kayo ba? What do you think on ganun? Pero gano'n yung take ko doon. Ako, Jeff, teka, shoutout Oo. ko muna si Gab. Shoutout, Gab! Ayan. Ako, Jeff, feeling ko, kasi, tama si CJ, no? Na parang, ang hirap na mag-best foot forward ka. Tapos, ang mga kasunod na buwan or kasunod na hindi na. So, I think naman kasi, yung panliligaw never stops, even if sagutin ka na niya. Yeah. I mean, ganun ha. Kasi, Mm-mm. hindi mo naman nakikilala yung person like in a year, in a two. Kasi, aminin mo, CJ, no, sabi mo 15 years na kayo together. Meron ka pa rin na-uncover kay sis, di ba? Same with me, sa relationship namin ng husband ko, di ba? Na parang, hindi naman enough yung ilang years lang para masabi kong kilala ko na siya, o kilala niya na ako. Merong lalabas doon. Siguro it's a matter of like, how committed are you to that person? Siguro ganun yung na parang, kunyari yung sabi ni CJ kanina, pang matagalan. Kung yun yung gusto mo rin, pang matagalan, kahit na may makita kang hindi maganda dyan, tuloy mo pa rin. Kasi nag-commit ka sa kanya eh. Siguro ganun, I think yun yung point ko naman. Na parang yung panliligaw, hindi siya nag-stop, pero hindi dapat puro lalaki lang. Dapat meron din namang ambag yung girl, di ba? You believe in that? Oo, diba? oo. Oo naman. Nagde-date kami dati, hati kami, hindi lahat babae. Ay, hindi lahat babae, hindi dapat lahat lalaki. Parang hati tayo. Kung sa'yo yung pagkain, akin yung gasolina. Parang gano'n. Parang something gano'n or whatever, di ba? Pero, yung pagkikilanlan, tapos pag may hindi ka nagustuhan, lalabas naman talaga yun through the years. Pero siguro, it's a matter of like, kayong dalawa, anong agreement nyo? Committed tayo together forever? Parang gano'n? Or hindi, or whatever. I think lalabas naman yun sa pag-uusap nyo. Kasi di ba during ligawan period, unang linggo niyan, hiya-hiya pa kayo. Ganyan. Tapos pag nag-uukal sa phone, hello. Diba? Hello, ganyan, di ba? Aminin nyo. Ganyan. Ganon. Pero sa mga susunod yan, very comfortable na kayo sa isa't isa. Di ba? Parang okay na, ganon. Pero may mga lalabas pa rin yan na parang, ay, ganyan pala siya, ay, ganito pala. So, nasa sa'yo, ikaw as a person, individual point of view mo, or ikaw mismo, ano mga prinsipyo mo sa buhay. So, yun, I think yun lang. Ang ganda ng point, no? Ang ganda ng point na nabanggit mo sa end. Yung pinarating mo rin, Boss CJ, no? Na parang, no, there are parts na magbe-best foot forward, pero kahit lumabas yung maganda or pangit na ugali, no? Kung siguro maituturing na at least siguro maituturing na mahal mo talaga siya if na-accept mo yung mga negative sides niya. No, nakayanan mong pagtiisan yung kasungitan, yung toyo or kung ano mang Topak, no? ano Yung topak. yung topak. Yan. Kung Pero yung doon sa sinabi kanina ni Ma'am Isa, actually, maganda yung yung naghahati kayo sa lahat ng bagay sa Actually, onset pa lang. Kasi siguro ang mali ko noon, ang mindset ko kasi noon, like I said, traditional. Lalaki ang provider. Yun ang ko before. Pero yun nga, gusto ni Mrs. na meron siyang sariling panggastos, gusto ni Mrs. na may sarili siyang mga investment. So, ayun, she started working na rin. Yeah. Actually, doon din sinabi ni Isa, no? Kasi, well, on my experience din, no? May mga times na si Jowa yung nanlilibre sa akin, eh. Ang sarap lang sa feeling na Oo naman. mas madalas pa nga. Pero yun, ang sarap lang din sa feeling na before kasi mga past relationship ko, parang, yun nga, the mindset ay sigay. Pero, lalaki talaga dapat. Ang sarap din pala ng nililibre na gano'n, no? Yun.
Kaya ka lalo Ay, na in mga love, no, brother? ano? Yar! Kaya lalo ka na in love. True. True. Ay, Sanay ka Oo. na ikaw yung nagpapakilig tapos bigla kang pinakilig, no? True. Iba rin yung feeling eh na ano, hindi lang pala lalaki ay babae yung kinikilig, lalaki din pala. Ayan. Pero ayun na, brother, going back lang dun sa story, no. What are your takes on, kasi nabanggit, gusto ko lang ang pagdaanan natin yung gusto ko malaman sa inyo pagdating sa ano, kasi sa dating apps, no. Nowadays kasi dating apps are parang nagagamit na siya on the bad side, like nagagamit sa pang mga kalokohan na which is parang kasi ako, no, I am proud na yung relationship namin ni Jowa eh nanggaling din naman sa mga online apps na parang for me nadudungisan lang because of the people how they are using the app. So what are your takes on the people na ano na kumukuha jowa kumukuha doon talaga dyan. sa kumukuha na parang napa-negative talaga, pero what are your takes on the dating apps? Ikaw, Ang hirap. Ako, hindi kasi ako nakagamit eh, no? I mean, okay. yun nga, sabi ko Oo. kanina, parang medyo conservative. Pero ako, I think there's nothing wrong naman, no? Kasi it's just like a networking app, di ba? Parang similar to, Oo. like Facebook or Messenger. Parang ganun man din yun eh. Siguro, Mm. there's nothing wrong about using that. Pero Oo. syempre, again, i-upload mo kung ano yung ano mo, di ba? Ikaw personal. Lagi ko sinasabi to ulit-ulit ako, yung principles mo and standards mo when it comes to like, yun, parang entering a romantic relationship. So, wala namang masama, I think, no? Oo, oo. And basta ikaw, clear sa'yo, ano yung motibo mo doon. And maging makilatis ka. Syempre, kasi Mm. hindi siya kagaya nung kung paano yung sa akin, di ba, nakilala ko and all. So, Oo. yun, I think, yun. Hindi ko kasi na-experience, so baka wala akong masyadong ambag. Yeah. CJ, ikaw Pero na. ikaw ano, Tawa. ikaw ba CJ, have you experienced to use dating apps way back before or oo. During that time hindi uso dating apps eh. Okay. Ang meron kami during that time text clans. Yeah. Mm. Ikaw ba Doon kami na-experience nagkilala mo ni rin yun? Mrs. So, Oo. I thought about it long and hard, brother. And tama yung sinabi mo, no? Napag-usapan na natin before yung dating apps. I thought Oo. about it long and hard. And maybe I have to admit, I was wrong about my initial opinion. Kasi nga, I judged it dun sa way na ginagamit ng mga, alam mo yun, yung mga mapanlamang at saka kung Oo. ano-ano pa. Oo. Kasi if you think about it, during that time, yung mga text clans and text groups was the dating app Before. Oo. before. So, Oo. Mm. yung love naman kasi, brother, you'll find it in the weirdest of places. Hindi ko nga akalain eh. I just joined the clan for like quick hookups, pero I ended up finding my wife, di ba? Yeah. So, I don't think it's bad. Now that I think about it, I don't think it's bad to use dating apps. Pero, of course, you don't step into it thinking na you will find the one. You step into it to hook up, di ba? Yeah, So, yung mga iba, oo. at the end of the day, dating apps, they're good. Pero again, yung mga sasagutin ng kayong mga babaeng nakikinig, yung mga sasagutin ninyo, kikilatisin ninyong maigi kasi yung standards ninyo ang decide if is this guy good. Hindi kasi sabi ni Tio Papi, sagutin daw kahit isang Okay. araw pa lang. Hindi ganon. Hindi ganon. Okay. Una sa lahat, sasagutin nyo lang ng isang araw. Pagka gwapo, gwapo ko eh. Joke. Dito, sasagutin nyo sa unang araw through your better judgment. Walang Yeah. better judgment si Mrs. Sinagot niya ako. I think naman hindi best judgment siguro. Hindi better. Siyempre Pero yung katulad nung basic, chinat niya ngayon lang, Oo. if you read it, we've been Yeah. together for years. Pero hanggang ngayon, nililigawan ko pa rin siya. I haven't stopped. Sorry, Lagi i-highlight ko. lang yung comment. So everybody can ito ba, even though Yeah. naranasan na Yun. Even maligawan, though, yeah. Which is the sweetest sweet part ng relationship, 'di ba? Until now, naman. hindi naligawan ng as in courting as
jowa, pero as ano na, couple for life. No, syempre. I make sure that she's happy all the time. And seryoso, kasi I'm a bit of an overthinker. Eh. Yeah. Meron akong ugaling ganon. And I have the habit of asking her at least once every month or once every 2 weeks na, Yeah. mahal, am I doing the right things? Am I being a good husband? Am I being a good father? We do self-checks. If ako personally, I do self-checks. Meron ba akong pwedeng gawin to be a better husband? Meron ba akong pwedeng gawin as a better partner, to be a better dad? And we talk about it. Thankfully, wala namang mga negative feedback. Communication Kasi- is really the key. Yeah. Yes, it is. Yeah. So yeah, the ligaw should never stop. Hindi lang kaya hindi ako naniniwala sa ligaw period. We have been together for 15 years and I still surprise her every time I can. Yeah. I've never, kahit nung mga panahon na walang-wala ako, I still gave her flowers. Hindi pa rin nawawala yung flowers sa relationship namin kahit ganito na kami katagal. Chocolates, every month, twice a month ang chocolates. Flowers are 3 times a year. And ayun, it's just ang pangit kasi during the time na manliligaw yung lalaki, minsan may mga pinapakita na, uy, ganito ako, thoughtful ako, ganito yung ibibigay ko sa'yo sa ganitong panahon. And then hindi naman pala kayang i-follow through. So, napaka-importante nun. Pati sa mga kapwa ko lalaki, mga brother, within your relationship, wag niyong kakalimutan na check up with your missus. Mahal, baka meron akong pwedeng gawin para sa'yo para mas maging masaya good ka. practice nga yun, brother, no? Yung even sa mga katoto natin dyan na may mga jowa pa lang, no? Kahit jowa pa lang, you can practice that. Yung check yung kung how am I doing sa relationship natin. Malaking bagay. I think, practicein ko nga yan. Tanungin mo na Right, ngayon. brother, it really works. It really works, brother. Yeah. Yeah. Kasi self-check. Kasi di ba minsan yung mga babae, di ba minsan may parang paano gusto naman pala, ayaw lang sabihin, gano'n, Ayun yung iniiwasan lalaki, ko. diba? Ayun yung iniiwasan ko kasi minsan nagkikimkim siya and I don't like that. Yeah. It ruins our communication. So, tinatanong ko siya, straight to the point, tell me if I'm doing something wrong para maitigil ko. And syempre, sa kayong mga kapwa ko lalaki, pagka naman nagsabi kayo na para maiayos ko, pag sinabi sa inyo yung problema, ayusin din. Oo, hindi yung puro salita lang. Yeah. That's At saka how you keep the minsan relationship kasi di ba, not sure ha, sa inyo, minsan di ba may din, parang magiging aggressive. Ay, parang alam mo yun, parang dedepensahan pa. Kunyari nagsabi, dedepensa. So, ayun, intindihin din. Kasi minsan yung mga girls, speaking for the girls, yun kasi naghihintay lang din yun na mag-ask, di ba? Para i-lead mo naman ako in this relationship. Like, gano'n, di ba? So, yan. Kaya Nice yun. mahalaga yung push. Self-check. Yeah. Speaking, doon naman sa apps naman, mga katoto, no? Again, nagiging masama lang naman yung paggamit ng mga apps na yan is kung masama din yung intentions nyo. Yon, tama. Kasi, again, ang application ay tool yan, no? To expand your tawag dito, your network of people na maaari mong makilala. So, nagdedepende again yung app. So, hindi ko sinasaway yung mga tao na gumagamit ng mga dating apps. Pero huwag kayong matakot, no, sa paggamit ng dating apps. Kung malinis ang intention nyo sa paggamit ng mga apps na yan, kusang lalabas yung mga bagay na hinahanap ninyo. Kung naghahanap kayo ng true love, hanapin nyo lang. Kung wala kayong mahanap sa kapaligiran ninyo, gumamit yung dating apps. Pero make sure lang na alam nyo yung values ninyo when entering sa mga or sa pagmanliligaw or magpapaligaw, no? Ayan, ating mga katoto, siyempre basahin naman natin yung pulso ng ating mga katoto. Pulso parang radyo. Pero ayan, katoto tayo commenters dito mula kay Chokes. Ayan, ito kay Brother Chokes. Ayan. Sabi niya ito. Ayan. Sorry brother, natakpan ka medyo, pero ayan. Personally, ang take ko sa ligawan is reserving your efforts and time until the both of you are ready to commit sa another stage ng relationship. You both. Relationship will always be a constant growth and matter if both of you are willing to grow in a same direction.
which I think sa courtship pa lang, you will see na yung naliligawan or nanliligaw sa'yo ay potential partner till death do us part. So for me, courtship ay may different meaning to each person. Kumbaga, subjective siya. Subjective na siya. But, ayan, naputol yung but. Pero gayon pa man, no, I think Chokes is more on the side of the courtship. But again, no, nag-iiba-iba yung tawag dito, yung nag-iiba-iba yung meaning ng courtship depende on the people kung paano nila ginagamit. Kung ginagamit lang nila ito to meet new people and put their best foot forward, ayan no. Kayahin nyo kami, charing. Charing lang. Hindi naman sa hugubat ng bangko pero ayun, mahalaga na kung manliligaw kayo o hindi kayo manliligaw, ipakita niyo kung anong klaseng tao kayo. Kasi kung mahal kayo Oo. ng tao, matatanggap yung negative or Mm. positive sides ninyo. Ayan. Yes. Ayun. So ayun mga katoto, no, I think naman medyo talagang engaged yung ating comment section, no? Marami sigurong nanliligaw. Ayun, mga nagko-comment diyan, mga nililigaw at nililigawan, no. Pero before tayo mag-end ng ating episode, no, we would like to ask yung inyong mga last words mula dito sa ating episode. Ikaw ba, what are your hugots for our episode for today? Ako, I think nasa same, almost yung mga napag-usapan natin. Pero sobrang, sa akin yung, parang hindi naman nagmamatter kung gaano katagal or kabilis ka mag-yes, no? Dun sa Yes. nanliligaw sa'yo or for the guys na panliligaw mo, no? Basta una, dapat clear yung intentions. Yung dalawa, nung nililigawan at nung nanliligaw, of course. And siguro ito nabanggit ko ni CJ, no, kanina na parang, ano nga to, yung dapat kung ano ka, yun ay agad yung ipakita mo. Parang less of the best foot forward, agad na, like, what you see is what you get. Parang ganun na agad. So that, wala nang pretensions, di ba? Parang magkakailanlan kayo agad. Kasi yun naman din yung isa sa mga parang objective ng panliligaw to get to know that person better. Then, again, yung last, ulitin ko, is yung standards mo, yung principles mo as a person, no? Especially kung babae ka, na ikaw yung nililigawan. So, dapat clear yun sa'yo. Ayun nga, tulad nga na nasabi ko sa akin, for me, katulad kami nung story, pero ako kasi clear ako na I have that 5 non-negotiables. And nakita ko yun dun sa husband ko. So, yun. I think wala sa tagal, nasa sayo, pagkakakilala, intention, yun nga, yung pagpapakilala mo and yung pagkikilanlan nyo dalawa. And dapat clear sa'yo, ano yung gusto mo, ano yung mga standards mo, no? And hopefully, no, pag sure ka dun sa, and you are, ako baga sure ka na kayong dalawa is, sabi nga ni Chok, no, on the same direction yung tungo nyo, then I think, okay na mag-yes. Kasi hindi naman mag-stop yung ligawan eh. Hindi mag-stop yung pagkakakilala niyo, pagkikilalanin niyo yung isa't isa. Tuloy-tuloy lang yun hanggang forever. So, yun. Sabi nga ni Chokes, hanggang till death do us part. Till death do us part. Yes. Ayun. Thank you very much, Sayan. Ikaw ba, Boss CJ, what are your takes on our episode for today? What do you think? Dapat pa bang pinapatagal ang ligawan? Gusto ko lang sagutin yung tanong ni letter sender. If tingin ba natin she came off too easy? Doon, I don't think so. According doon sa story niya, siya ba yung may crush o si pare yung may crush? Parang may crush si ate girl kay boyfriend. Kay pare. Okay. So, kumbaga sa takbo ng story kasi, they've had time to know each other na outside the app, and then they communicated through the app, and then after niyang iwanan doon sa app si pare, sumunod sa kanya in another app, which is yung IG. So, I don't think na you came off too easy. Kasi during the time na nagkikilala kayo, ando na agad yung part na, tawag dito,
na nanliligaw sa'yo, kumbaga. Kasi you were already getting to know him. Para sa mga nakikinig ngayon na nagde-decide to be in a relationship with someone, hindi porke sinabi ni Tio Papi na hindi necessary yung pandiligaw ay basta-basta na lang kayo sasagot. Please consult your better judgment. If you don't have better judgment, lumapit ka sa tao na kilala mo na wise and has better judgment and can make a good decision with you. No, hindi ka dapat lumapit sa taong konsentidor kasi alam mo yun, so you're just going to hear what you want to hear. You want to approach someone that has your best, what do you call this? That has your, I forgot the word, pero yung kapakanan mo yung nasa nasa forefront during the time na humihingi ka ng payo sa kanya. So, again hindi po naniniwala si Tio Papi sa ligaw, pero that doesn't mean na basta-basta nyo lang sasagutin yung lalaki. Use your better judgment. And don't worry kasi no matter what direction you choose, I think everything falls into place no matter what you choose to do in life, everything falls in its place. And I think it's predestined na maging kayo if kayo talaga. So, wag ka masyadong ma-stress sa mga ganyang bagay and take your time. Ayun. Yes. Mga katoto, haba na ng mga tawag ito, payo mula sa ating mga katoto dito. Pero ako to add lang, no, kasi ang gaganda na ng sinabi ninyo. Siguro ang pinakang take away ko lang dito sa story, no, na siguro hindi importante kung gaano katagal yung ligaw. Hindi ibig sabihin na sinagot mo siya agad, parang madali kang makuha. Easy to get. Easy to get. No, pero more on siguro sa values and how, kung siguro isa na rin sa tanong, no, kung kaya mong saluhin yung toyo ng bawat isa. Siguro malaking factor sa akin kasi kayo nga katulad noong sa kwentuhan natin kanina na madalas siguro sa mga girls din, no, hindi man lahat, no, pero siguro sa ibang girls diyan na may best foot forward din kayo, especially kapag sa tingin niyo gusto niyo yung lalaki, no. So hindi lang lalaki yung naka best foot forward, pero kung kaya ninyong tiisin yung toyo ng bawat isa, kaya ninyong saluhin yung kung gaano kaloko-loko yung isa, yung bawat isa, no. Siguro I think factor yon to add kung kaya mo na ba or dapat mo na bang sagutin yung manliligaw mo, di ba? Yun. Kaya naman sa ating mga katoto na syempre hindi tayo magpapahuli, meron tayong quote episode for today. Ayan. Kaya naman sa ating mga katoto dyan, ang tunay na pagmamahal hindi minamadali. Pero ang tamang tao ay darating sa tamang panahon. So kung sa tingin mo right time na, baka pwede mo na siyang sagutin. Again, depende sa iyong values and kung paano mo siya nakilala. Ayan. Kaya naman again sa ating mga katoto, no, thank you very much sa mga tutok. Pero don't you worry dahil may mga susunod pang episodes. And speaking of don't you worry at mga susunod pang episodes, ay meron tayong sinusupport na initiative. Kaya naman dito, meron tayong Katoto Podcast supports Weaves and Wonders. Ayan. To know more sa Weaves and Wonders, ayan, makakasama natin si Isa to explain pero to share kung ano yung meron or ano yung advocacy natin sa Weaves and Wonders. Yeah. Hello, friends. Ayan. Hello sa mga katoto ni Katoto Podcast, no. So una, I would really like to thank Jeff for supporting itong initiative na to, no, together with my husband to, no. Yung Weaves and Wonders is basically a shop, no, ng mga authentic mga mangyan products. So basically nag-start kami with Ramit bags. So gawa siya sa mga Ramit textile or yung mga hinabi, weaves nga, no? Mga hinabi ng mga mangyans from Mindoro, specifically Hanunuo.
So to support their livelihood, and at the same time, all the proceeds of this shop or nung mga sales natin will be going to the missions na for ano din, for the tribal missions din dito sa Mindoro. So yon, if you want to to know more about this, Yeah. ano lang to, Mm. pretty new, no? Just sobrang new, like last week. Joke. Oo. Kasi nga, parang we have this burden, no, to really help the IPs here in Mindoro. So we're doing mission work together with my husband. So yun, this is one of like a fundraising campaign or Yeah. initiative para mapag-continue, no? And of course, at the same time, matulungan din sila on their livelihoods. So kung napupunta kayo sa isang area sa may SM yan, di ba may mga ganun sila. Ito, galing talaga from the local community of the indigenous peoples here in Mindoro. So, buying from Weaves and Wonders means supporting their livelihood and at the same time, supporting the missions for them din naman. So, Yeah. Yorn, thank you, Jeff. Thank you, Yeah. Katoto. And Katoto. actually, no, mga katoto, no, Mm. nag-support na rin tayo. So, pinakita natin support natin dahil meron din tayong Yes. bag from Weaves and Wonders. So, actually, I will open it right now, no, para makita nyo rin kung ano yung ipipurchase ninyo sa Weaves and Wonders. So, again, no, this initiative is for our mga katotong, no, katotong mangyan dito sa Mindoro. Ayan. So, ganito niyo siya mare-receive. So, merong thank you letter. Di lang makita. Ewan ko kung bakit. Ayan, thank you letter. And then, ayan, I will try to open ng mga katoto. Kasi again, no, this initiative supports our mga katotong mangyan sa Mindoro. And I hope, no, na sa mga viewer dito, hindi man kayo mag-avail right now, please do kahit i-like nyo lang yung Facebook page, tama, Yes. friend? Facebook page. Yes, Or yes. at Facebook share ninyo page. sa inyong Facebook wall. So, ang ganda actually ito. Yeah. Wow. Ang ganda. So, sobrang quality ito, friends, do. Hindi ko alam kung kita ninyo, pero yung quality ng gawa is talaga namang magtatagal. Parang relationship niyo. Charing, ayan, no. Yeah. Kaya naman sa ating mga Wow. katoto natin diyan, if you want to purchase, no, especially this coming February, no, kung may gusto kang iregalo sa iyong mga jowa, no, why not purchase tayo ng Weaves and product ng Weaves and Wonders, so that nang hindi lang kayo nakabigay ng regalo sa inyong mga jowa, no, pwede nyo rin itong ipagmalaki dahil ito ay gawa ng ating mga katutubong mangyan sa Mindoro. Yeah. Ayan, sinare ni Thanks, Jeff. ni Boss DJ yung Facebook link. Just in case, no, kung andito kayo ngayon, you can click the link now and hit like and i-follow nyo na para every time na may mga new products from Weaves and Wonders ay talagang updated kayo. So I will also post ng Facebook page nila dito sa ating podcast community so that kung sakaling hindi nyo makita ngayon, pwede ninyong i-check later. Ayan. So again, thank you very much Weaves and Wonders for this wonderful bag. Super Yeah. cutie and And talagang Jeff, no, to add lang, super talaga usable. yan, hand woven. Yeah. As in, nila yan, ginawa nila. Yung pag-weave Sobrang nung textile. Oo. Yes. So kaya Tapos mga kasi, katoto, no? for the tribal, yung mga design, may meaning yan eh. Hindi ko lang nakuha kung ano yung meaning niyang nasa iyo. Pero may This mga one? meaning yan for them. Di ba ganun sa mga ethnic groups? Oo, yan. Yeah. May meaning yan. Share ko na lang sa'yo kung ano. Hindi ko Ayan. nakuha eh. Yan. Pero again pa mga katoton, again, Katoto Podcast supports Weaves and Wonders. So if I hope, no, again, kung naghanap ka ng regalo this coming Valentine's Day, no, you can visit the Facebook page na shinare din ni Papi CJ dito sa ating podcast. So para kung sakali you can purchase, and again, no, all the proceeds of these products will be going to the initiatives natin or initiatives nila Isa as advocate na para dito sa ating mga Mangyan tribes sa Mindoro. Ayun. Kaya naman mga katoto, no, again, thank you very much sa pag-support sa ating episode today, and I hope, no, na marami kayong natutunan sa usapang ligawan. Again, hindi lang ito pang teenager, hindi lang po ito pang mag-asawa, no. Kahit sino pwede dito dahil again, sa episode natin, continue lang ang ligawan. Hindi yan matitigil. Hindi porket mag-asawa na kayo, stop na ligawan na. Hindi. Tuloy-tuloy yan. Kaya naman,
Kita-kits tayo sa mga susunod pang episode and I hope no now wag nyo kaming iiwan, no? Samahan nyo pa kami and samahan nyo rin kaming suportahan yung mga advocacies ng mga makakasama natin, mga katoto natin dito sa ating podcast. Muli, ayan. This is Jeff and kita-kits tayo sa mga susunod pang episodes. Paalam!